Okay, so ngayon, dumako naman tayo sa ating actually last lesson na ito, sa ating last lesson para dito sa ating para dito sa module na ito. Okay. So, ngayon, pag-usapan naman natin is about very basic lang ng the law of attraction. At yung connection nito sa isipan natin. So, yung iba sa inyo, sino sa inyo yung nakapanood na nung The Secret? Sino na? Meron na ba sa inyo nakapanood na nung The Secret? Chat nga kayo dyan. The Secret. Yung ilang oras ba yun? 4 hours? Basta mahaba yun eh. Di ba? Tataka ako, paano nyo napanood yun? Secret nga. Joke lang. So, di ba, meron na sa inyo mga nakapanood ng The Secret, The Secret. Ang haba nun, di ba? Kung book yun, nakita ko na yung book nun, sobrang kapal. No? Pero, ang pinakang, ang pinakang lesson na makukuha ko doon, na pwede kong ibigay sa inyo to summarize. Maganda mapanood nyo rin yun, yung The Secret. Sa YouTube lang yan, The Secret. Sina Bob Proctor, tawag dito, si John Assaraf, marami sila doon eh. May reverend pa nga yata doon eh. So, yun, The Secret. Medyo mahabang movie yan. Ang pinakang lesson na nakuha ko doon na pwede nyo nang i-take note is to feel good. Actually, to feel good. Or kahit wala itong good. Kahit wala itong good. To feel. Okay? To feel. Kasi kung ano yung nararamdaman natin, okay, ayaw lumipat nito. Okay, to feel. Kung ano yung nararamdaman natin, ito yung mabilis na ma-program sa ating subconscious mind or emotional mind. Kasi emotional mind nga eh. Okay, mabilis yan ma-program whether negative or positive. Napoprogram yan. Towards pleasure, away from pain, di ba? It's to feel. Summary ng the law of attraction. Okay? To desire, ito para maintindihan nyo. To desire is to expect. And to expect is to achieve. Yan yung palagi nyo tatandaan. That is the law of attraction. To desire is to expect is to achieve. Okay, kapag nagde-desire ka sa isang bagay na hindi mo naman ini-expect na makukuha mo, hindi mo makukuha. Ang pinakang powerful dito sa part na to, sa tatlo na to is yung expectation. Okay, sa expectation, ito yan ito, para at least maintindihan nyo. To desire is to expect is to achieve. Yan ang basic na law of attraction. So para maintindihan nyo, bakit yung expectation? Kahit nagde-desire ka sa isang bagay, kahit matindi yung pagnanasa mo sa isang bagay, kung hindi mo siya ine-expect na makukuha mo, hindi mo siya makukuha. So parang ganito. Bigyan ko kayo ng example. Ano yung feeling noong, lalo na nung bata pa, usually bata ito eh. Di ba? Ano yung feeling na alam mo, yung isang bagay na gustong-gusto mo ay ireregalo sa'yo ng parents mo or ibang tao, alam mo 100% guaranteed na makukuha mo siya. Either sa birthday mo or sa Pasko. Di ba? Kasi sinabi na sa'yo or nalaman mo. Tapos, di ba, ano yung naramdaman mo nun? Sobrang excited. Kasi ine-expect mo siya. Di ba? Yung hindi ka na makatulog sa gabi. Na excitement, alam mo na mangyayari na talaga eh. Diba? Alam niyo yung ganong feeling? Naalala niyo pa? Yung kinikilig ka. Ano yung pinakang recent na para sa akin? Yung pinakang recent na ganong feeling para sa akin is yung malapit nang lumabas yung first car ko. Kinikilig ako. Kinikilig ako. So, na-excite ako. Grabe, na-excite ako. So, malapit na eh. Malapit na. Konti na lang. Okay? So, yun. Yung ganong kilig. Yung expectation, hindi mo na iniisip kung posible ba talaga, kaya ba talaga, kasi kapag may mga ganong duda pa, lumalayo siya ng lumalayo eh. So ganun nag-work yung law of attraction. Kapag may mga duda ka pa dun sa bagay na gusto mo, may duda ka, makukuha ko ba talaga or hindi, lumalayo siya ng lumalayo, nagiging malabo. Pag hindi mo siya ine-expect. Okay? Kasi yung feeling na yon, yung feeling ng kilig, yun yung nakakatulong para mas madali mo siya na may attract. Kasi nga emotional mind eh. Ngayon, ang nangyayari, bakit ganun?
paano siya? Ano yun? Magic? Di ba? Porkit kinilig ka, ina-excite ka, o magic dadating sa'yo. Hindi siya ganun nag-work. Ang pinakang explanation na para mas madali natin na maintindihan, bakit ganon? Kapag ka nag-attract ka ng isang bagay, ito nangyayari to kahit aware ka man o hindi. Nangyayari to. Yung mga bagay na nakukuha mo, yung mga bagay na meron ka, whether pangit yan or maganda, inattract mo yan lahat. Inattract mo yan lahat. Okay? Ito nangyari na ba to sa inyo? Meron ba kayong ganitong way ng pag-iisip? Ayoko mag-expect kasi pagka hindi nangyari, madi-disappoint ako. Ano? Umamin ka o hindi, alam mo yan eh. Diba? Umamin ka o hindi, alam mo yan. Kaya yun ang nangyayari sa'yo. Kaya, bakit ganun? Expectation, in-expect ko naman na ganun. Hindi nangyari. Na-disappoint ako. Yun ang totoo. In-expect ko naman. Hindi. Hindi yun ang in-expect. Yun siguro yung ine-expect ng conscious mind mo. Ng thinking mind mo, yun ang ine-expect. Pero at the back of your mind, hindi naman yung mangyayari. Hindi totoo. Ano yung nangyari? Ano yung nakuha mo? Yung ine-expect ni emotional mind. Yung ine-expect ni subconscious mind. Hindi yung ine-expect ni thinking mind or ni conscious mind ang mangyayari. Ang ine-expect ni subconscious mind, yun ang mangyayari. Kaya pag meron kang kahit katiting na duda doon sa bagay na desire mo at ine-expect mo, nagdududa ka, hindi siya mangyayari. Hindi mo makukuha. Kasi ano ba yung duda? Di ba emotion yan? Hindi naman thinking yan eh. Emotion yan eh. Duda is also a part na may fear yan eh. May takot yan eh. Duda. Emotion yan. Di ba? Ine-expect mo. Ang gusto mong i-expect is yung gusto mong mangyari, pero ang ine-expect ng subconscious mind mo is yung kabaliktaran. So ang kailangan is maipa-expect mo sa subconscious mind mo yung gusto mong mangyari. So sa paanong paraan? Through emotions. Kailangan kikiligin ka every time na makikita mo yung isang bagay na gusto mo. Para mas madaling mag-manifest or mangyari is kailangan i-attach mo siya sa isang bagay. Simula, practicein mo to. Kahit simpleng bagay lang, smartphone, ganyan, or gadget. Kung anong gadget na gusto mo, kailangan kikiligin ka. Kailangan ma-excite ka. Kasi kapag wala kang naramdaman, diba, nag-goal ka ng smartphone, wala kang naramdaman, walang kwenta yon, hindi mo mahihit yan. Malabo. Pero ang kailangan is kikiligin ka. Ang hindi lang natin malalaman is kung kailan mo siya makukuha. Wala tayong idea kung kailan mo siya makukuha. So ngayon, bakit ganun yung nangyayari? Bakit mo na-attract yung bagay na ganun? Paano siya nag-work? Kasi subconscious, 'di ba? Hindi naman tayo aware sa programming ng subconscious eh. Hindi natin kayang, katulad ng sinasabi ko kanina, hindi natin kayang kontrolin yung tibok ng puso natin, hindi natin kayang kontrolin digestive system natin, immune system natin, hindi natin kontrol yung mga bagay na yan. So kapag ka ikaw ay nag-expect ng isang bagay na gusto mo, at ipaintindi mo at naiparamdam mo sa subconscious mind mo na gustong-gusto mo talaga yun at tinanggap ni subconscious mind mo yun, aware ka man o hindi, gagawa ng paraan si subconscious mind, siya yung hahanap nung how para mo makuha yung bagay na gusto mo. Aware ka man o hindi, gumagawa yan ng paraan. Inilalapit ka niyan sa mga bagay, sa mga tao na alam niya na makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung bagay na gusto mo. For example, gusto mo talaga magbago yung buhay mo. Matindi yung desire mo na magbago yung buhay mo at ini-expect mo na magbabago yung buhay mo. At naintindihan yun ng subconscious mind mo. Nandito ka na sa Team Genuine ngayon. Di ba? Nandito ka na sa Team Genuine ngayon. Nakita siya ni subconscious mind mo, nagtugma. Ito na yun. Okay? So, at least nagigets nyo ba kung ano yung sinasabi ko? Gagawa yan ng paraan. Kaya magugulat ka na lang later on, makukuha mo yung bagay na gusto mo. Kasi naintindihan na nung subconscious mind mo na ito talaga yung gusto niya. So kaya kailangan, para maintindihan ni subconscious mind, kailangan naka-attach siya sa feelings. Yung feelings, yun ang importante. Kasi emotional mind nga, di ba? Emotional mind. Yun na naintindihan ni subconscious mind, yung emotion. Hindi yung logic, yung emotion. So, the more na tinitrain natin yung ating mind na
maging positive, the more na tinitrain natin yung mind na i-attract, maging ma-excite dun sa bagay, the more na na-excite tayo dun sa bagay na gusto natin makuha, the more na tinatanggap siya, usually hindi naman instant yan eh. Minsan i-reject pa yan ng subconscious mind mo kasi nga may negative, may maling thinking pa eh. Okay lang yun. At least aware ka na. Yun naman ang importante, aware ka na. Naintindihan mo na kung bakit ganon. So, pwedeng isipin, alam ba, may gusto kang isang bagay na mahal, pwedeng sabihin ni subconscious mind mo, hindi mo naman kaya ng mahal niyan, wala ka namang ipon, blah, blah, blah. Diba? Pwede yun. Pero wag mo siyang kokontrahin. Hayaan mo lang, at least naiintindihan mo na ganun pala yung way ng thinking. 'Di ba? Pag nakikita mo isang bagay, tapos ang unang initial reaction mo yung bagay na gusto mo, mahal naman. Yung subconscious mind yung nagsasalita, hindi ikaw. So at least naiintindihan mo na ngayon, unti-unti mo siyang naiintindihan. Hindi kaya ko 'to. So ano yung pwede mong gawin? Ano yung pwede mong sabihin? Paano ko siya makukuha? Isang way yun, di ba? Basic training yan, instead na ang isipin, alam ko na, ituro ko rin sa Team Genuine Academy, instead na ang sabihin mo, ang mahal naman, ang pwede mong sabihin is, paano ko ito mabibili? Paano ko kaya ito mabibili? So yan yung isa sa mga pag-uusapan natin sa success reprogramming. Okay? So ititrain natin sa simula. Simula hindi agad yan tatanggapin ng subconscious mind mo. Kaya pa-practicein mo lang. Kaya di ba ang sabi ko, ang conscious mind ay si programmer. Yung conscious mind, your thinking mind, yan pa rin yung nagpo-program kay subconscious. I-reprogram lang natin siya. Okay? Nagigets ba? Naintindihan ba? Marami bang natututunan so far? Gising pa ba? Kaya pa ba ng Kaya pa ba ng utak? Di pa ba nag-syntax error? Okay. So pa-practicein natin, i-reprogram natin through our thinking mind. Okay ka? Katulad ng sinabi ko kanina, kapag palagi ka nag-iisip na gusto mo magbago yung buhay mo, sawa ka na sa buhay mo ngayon, ay nakakita ka ng opportunity. Aware ka man o hindi. So, naniniwala ko na lahat na nangyayari sa atin, hindi aksidente. Hindi ako naniniwala na aksidente. May mga bagay talaga na porket hindi natin na-explain is aksidente na. Hindi aksidente yan. Na-attract natin yan lahat. Aware man tayo o hindi. Kasi hindi naman kailangan ang law of attraction, like law of gravity, aware ka man sa gravity o hindi, naniniwala ka sa gravity o hindi, alam mo yung gravity o hindi, pag tumalon ka, babagsak ka. Walang pakialam ang gravity sa paniniwala at pananaw natin sa buhay. Yan yung sinasabi kapag sinabing law. And that is also, ang attraction is also a law. Okay? The law of attraction is also a law. So, para mo siya ma-leverage yung law of attraction, kailangan naiintindihan mo tong part na to, emotional. Every time na may gusto kang makuha, kailangan i-desire mo siya, kailangan i-expect mo siya, maramdaman mo. Yung kilig, yun yung usually nararamdaman talaga kapag meron kang isang bagay na gusto, kikiligin ka. Yung kinikilig ka, yung ini-imagine mo, what if nasa akin na to? Paano kung nasa akin na to? Practicein mo palagi na ganun. Hindi lang sa bagay. Diba, makapag-for good ka na, paano kapag nakapag-for good na ako? Ano yung gagawin ko pag nakapag-for good na ako? Visualization. Yun yung reason bakit ko kayo tinuruan ng visualization. At sinasabi ko, di ba? Sinasabi ko sa visualization, kailangan maramdaman mo. Ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit sinasabi ko na kailangan maramdaman mo. Okay? Kailangan maramdaman mo yung visualize mo. Kasi para i-expect mo siya, para mas madali mo siyang makuha. Okay? And finally, before tayo matapos dito sa law of attraction, kailangan nyo itong maintindihan. Okay? Kailangan nyo itong maintindihan. Attraction. Hindi, ito yung alam ko na medyo parang, ewan ko, parang hindi siya na-explain masyado sa sa The Secret. Ito yung kulang dun sa The Secret. Is parang, correct me if I'm wrong na lang, pero sa pagkakaalala ko kasi matagal ko na rin na hindi napapanood yun, na parang ang naituro dun is more on visualization lang, visualization, di ba? Imagine, kailangan feel good ka, di ba? Habang ini-imagine mo yun, kailangan ma-feel good ka. Kasi kung ano yung nararamdaman mo, pag positive nararamdaman mo, positive ma-attract mo. Kapag negative nararamdaman mo, negative ma-attract mo. So mostly parang ganun lang yung tinuturo. Pero ang pinakang importante na part dito sa attraction is itong part na ito. Okay? Kita ba?
Ito ang pinaka-importanting part na to. From the word itself. Nakikita nyo? Action. Hindi ka mag-i-imagine lang. Okay? Hindi sapat ang visualization lang. Kailangan magte-take ka ng action. Mas madali mo siyang makukuha if you take action. This is the same with this is the same with the magnet. Pinakamagandang analogy is magnet. So halimbawa, kuha ko dito ng device. Halimbawa itong puyod ko. Okay. Halimbawa ito yung magnet. Tapos ito yung bakal. Okay, ito yung bakal. Alam ko na ano naman to, 'di ba, sa science, elementary, 'di ba? Pag ganito kalayo yung magnet, ganito kaliit yung magnet, itong bakal na to, ma-attract ba? 'Di ba hindi? So ano yung kailangan mong gawin? Lapit mo pa unti-unti yung magnet, ma-attract ba? Hindi pa rin. Ma-attract ba? Hindi pa rin. Ma-attract ba? Hindi pa rin. Pag nakuha na yung nung magnet, yung lakas ng magnet, depende sa laki ng magnet, maliit lang tong example na pinapakita ko sa inyo. Kapag nakuha na nung magnet, okay, na yung range niya, okay, sumakto na yung range niya, kahit hindi pa siya sobrang nakadikit, pag napalapit siya nung tamang lapit, doon na mahihigit. Doon siya ma-attract. Kaya meron sa inyo dyan, magugulat ka na lang, biglang boom ang resulta mo. Di ba? Biglang gulat ka. Ano nangyari? Sino sa inyo na-experience na yung mga leaders na-experience na gano'n? And yung iba sa inyo, yung iba kahit hindi mga leaders na-experience na rin yung gano'n. Yung biglang ang laki ng resulta. Yung laki ng resulta para sa'yo na hindi mo pa na-experience, biglang gano'n yung nangyari. Diba? Biglang dami ng benta. Diba? Biglang nag-diamond ka. Diba? Minsan ikaw, hindi ka pa rin makapaniwala eh. Diba? Sino sa inyo naka-experience na ng gano'n? Biglang na-hit mo yung 6-figure income, gulat ka din. Di ba? Kasi yun yung tamang, yung attraction mo, di ba, yung magnet mo, nakalapit na siya sa tamang distansya. Kaya biglang gulat ka na lang. Madalas sa oras na hindi mo pa ina-expect. Like last year, yun yung pinakamagandang example. Like last year, hindi mo ina-expect 2020, pandemic, tapos ang daming kumita ng malaki. Di ba? 3 kami nag-M-Club. Di ba? Nakabili sa sasakyan, daming nag-diamond. Di ba? Daming nakahit ng 6-figure income. Hindi natin in-expect na ganun. So, napalapit kasi yung magnet. Yun yung attraction eh. Hindi natin lang alam kung kailan, pero as long as pinapractice mo yung attraction, magugulat ka na lang. And sa mga susunod na lesson natin, mababanggit ko rin to, ituturo ko rin to sa inyo. Okay, so before tayo matapos, to summarize our training, no, yung ano natin, yung ating emotional mind is para yung bata. Okay, para siyang bata kasi para siyang bata, tapos yung thinking mind natin is yan yung adult o yan yung matured mag-isip. Awake, alert, and alive, di ba? Yung nakakaalam ng tama at mali. Para siyang adult, para siyang magulang, tapos yung magulang, parent, yung thinking mind, yung bata, yung anak, yun yung emotional mind. So para siyang ganun. Hindi pwedeng puro emotional mind lang, hindi pwedeng puro thinking mind lang. Kailangan makuha mo yung synergy ng dalawa. So si thinking mind, yung nagda-direct kay emotional mind. So bakit parang bata ang ang emotional mind? Mas powerful ang mga bata eh. Mas powerful ang mga bata kaysa sa mga adult. So paano ko nasabi? Ano ba ang karakteristik ng isang successful na tao? Sige nga, magbigay kayo ng mga karakteristik ng isang successful na tao. So i-chat nyo dyan. Ano yung mga karakteristik ng isang successful na tao? Okay. Sabi ni Lawrence, driven, disiplinado, masaya, laging nag-improve, obsess, ano ba, taking risk, focus, ano pa? Positive thinking, ayan, curious, matanong kung ano yung dapat gawin, optimistic, simple, determinated, di natatakot mag-fail. Pansinin nyo, itong mga sinasabi nyo na characteristics ng successful na tao, di ba characteristic to ng bata? Hindi nyo napansin? Di ba? Balikan natin, disiplinado, actually hindi disiplinado. Hindi disiplinado ang bata. Pero halos lahat ito, characteristic ng bata, driven, masaya, lagi nag-improve, obsessed, nagtitake ng risk.
Tumatalon kung saan-saan. 'Di ba? Naka-focus. Pag meron silang, alam mo, pag meron silang sinusunog na langgam, gamit yung magnifying glass. Focus. Kaya excited sila palagi. Maglaro, positive yung way ng thinking nila, curious sila, matanong, di natatakot magkamali, wala silang pakialam sa iniisip ng ibang tao. Di ba? Halos lahat ng karakteristik ng successful na tao ay meron ng bata. Inborn. Hindi mo kailangan turuan. Hindi mo tinuturo sa bata yun eh. Na kailangan maging aggressive ka. Na kailangan maging risk taker ka. Hindi, gagawin na talaga nila yan. So, ibig sabihin, pinanganak pala tayo na meron na tayong mga karakteristik ng successful na tao. Ang galing, no? Na hindi naman hindi pa tayo napoprogram. Meron na tayong mga karakteristik ng successful na tao. Pero lahat tayo dumadaan dun sa childhood programming na wala tayong choice kung ano yung pinaprogram sa atin. Pero inborn na siya. Andun na siya. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon is ilabas ulit siya paunti-unti. Okay? Sa pamamagitan ni thinking mind. Okay? I-reprogram natin, ilalabas ulit natin yung mga karakteristik na meron naman na talaga tayo para ma-take advantage natin siya para maging successful. Okay? Yung mga karakteristik na to, di ba? Yung mga nabanggit nyo. Pansinin nyo, yung mga adult, yung mga matatanda, wala na yan. Di ba? Habang tumatanda, pawala ng pawala yung mga bagay niya. No? So, hindi pa naman may pag-asa pa din. Okay? Kayang-kaya pa rin siya mabago. Di ba? Sabi ko nga, ang first step para ka magbago is kailangan gusto mong magbago. So, lahat naman kayo naniniwala ko, lahat kayong mga umattend dito, kasi over 2 hours na tayo sa training na to. Akala ko 2 hours lang. Lahat kayong mga umattend dito is gusto niyo magbago, kaya kayo nandito ngayon. Gusto niyo ng pagbabago, gusto niyo umasenso, gusto niyo ma-achieve yung success. So, nakagawa niyo na yung first step. Yung mga susunod na step na lang, yun na lang yung kailangan na pa natin na ipagpatuloy. So, tinuturuan ni thinking mind si emotional mind para maging matured. Unti-unti natin siyang pinoprogram. Okay? Unti-unti natin siya pinoprogram. Ito yung palagi ko sinasabi na kailangan para maging tama yung pundasyon natin. Okay? Kasi kapag tama yung pundasyon natin, nasa Bible to, kapag tama ang pundasyon mo, para kang isang halaman na nakatanim sa tabi ng ilog, hindi mo kailangan madiligan at hindi mo kailangan maarawan dahil sapat na yung nakukuha mo. Ang galing, no? Diba? Even Bible na andun, nakasulat doon ang importance kapag tama ang pundasyon mo. So yun ang i-prioritize nyo na maayos. Hindi yung ginagawa mo every single day. Hindi yun. Nakatutulong yun. At least aware kayo eh. Nakatutulong yun. Kung ano yung mga pinagagawa ko sa inyo every single day, nakatutulong yun para ma-influence na mabago yung way of thinking mo. Kaya di ba isa sa mga tinuro ko is gusto ko na ma-reject muna kayo. Gusto ko maramdaman nyo yung sakit. Kasi yun isang way yun para ma-reprogram mo yung way ng thinking mo. So merong risk yun para sa akin kasi pwedeng mag-quit kayo eh. Eh ako wala naman akong pakialam. Kasi ang gusto ko na ma-build sa mga Team Genuine is gusto ko na ang binibuild ko dito is yung mga gusto maging successful talaga. Meron bang successful na takot ma-reject? Meron bang successful na tao na masaktan lang quit na? Ganun ba ang successful na tao? Hindi. So kapag yun yung way ko para masala kayo. Pag nag-quit, bye-bye, hindi ka pwedeng umasenso talaga. Kahit saan ka mapunta, hindi ka asenso. Okay? Kasi ayaw mo masaktan eh. Okay? So, mag-focus kayo sa tamang pundasyon, sundin nyo yung sistema na tinuturo natin. Palagi nyo tatandaan na ang outer world natin, okay, yung outer world natin, kung ano yung nakikita natin sa buhay natin, direct reflection yan ng inner world. Okay, so palagi nyo tatandaan yan. Hanggat hindi nagbabago yung inner world, walang magbabago sa outer world. Lahat, yung sitwasyon natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung resulta na meron tayo, yung katayuan natin sa buhay, hindi yan magbabago, hindi magbabago ang outer world hanggat hindi nagbabago yung inner world. Dito ka magsimula. Okay, so before ako matapos, meron akong kwento sa inyo. Okay. Merong isang entrepreneur. Okay, merong isang entrepreneur, si Bogart. Si Bogart na naman. Okay. Si Bogart, ginagawa niya rin yung online selling business. Nagbi-build rin siya ng team. Ngayon si Bogart, naka-experience siya ng sobrang daming challenges. Ang daming challenges sa buhay, negative na tao, 'di ba? Negative pamilya, di siya sinusuportahan, napalayas siya,
tawag dito, even yung pamilya niya di naniniwala sa kanya, asawa niya di naniniwala sa kanya. So, sunod-sunod yung problema niya. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. No? Naka-experience, ang dami niyang rejections na nararanasan, ang daming nangangako sa kanya na sasali, hindi natutupad. Yeah? Tapos meron pang sumasali sa iba, tapos scam pa yung sinasalihan. Di ba? Yung mga nangako sa kanya na bibili ng product, pagdating ng date, hindi na makontak. Di ba? Sunod-sunod na challenges. Di ba? Nauubusan na siya ng panggalaw, hindi niya alam kung ano yung gagawin. Di ba? Ngayon, minsan napapaisip na siya. Ano ba? Para sa akin ba talaga to? Sino nakaka-relate kay Bogart? Lahat naman tayo dadaan dyan eh. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. So ngayon, sunod-sunod yung problems niya sa buhay, hindi niya na alam kung ano yung gagawin. And then later on, no? Later on, na-realize niya na isa lang pala yung kailangan niyang gawin para matapos ang lahat. Isa lang pala yung kailangan niyang gawin para matapos ang lahat. Sa tingin niyo ano 'yon? Para matapos lahat ng problema niya. Mag-quit. Mag-quit. Ano sa tingin niyo? Quit. Ano pa? Meron pa ba ibang sagot? Isa lang pala yung kailangan niya para matapos lahat ng problema niya. Okay? Isa lang pala yung kailangan niyang gawin para magbago, no? Yung sitwasyon niya. Grabe naman kayo. Change mindset. Okay. Okay, para sa tingin ko parang walang makakahula, no? Isa lang pala yung kailangan niyang gawin para magbago yung sitwasyon niya. Alam mo kung anong ginawa niya? Okay, sirit na. Isa lang yung ginawa niya. Gumising siya. Walang makakahula talaga nun, no? Gumising siya. Nananaginip lang pala siya. No, ano yung point ko dito? So bakit ko siya ikunento sa inyo? Hindi man tayo nananaginip. Sa lahat ng nararanasan natin, hindi man tayo nananaginip. Pero ang point ko dito is, anong ibig ko sabihin ng gumising? Naging aware. Nagising yung diwa niya. Ito yung training natin for today. Yan yung itinuturo ko sa inyo. Kaya siya tinawag na success awakening. Nagising na yung isipan mo, bakit ganito yung nangyayari. Ngayon, alam mo na yung sagot. Alam mo na yung sagot, gising ka na. Na ibig sabihin, this time, magsisimula na magbago yung mga nangyayari sa buhay mo kung gagawin mo kung ano yung mga itinuturo sa'yo. Dito sa Success Awakening at sa mga susunod natin na module. Okay, kung dito sa Success Awakening, itinuro ko sa inyo, ipinaintindi ko sa inyo kung ano yung, bakit ganon, paano nag-work yung isipan natin, different subconscious mind and conscious mind. Sa susunod na lesson, pag-uusapan naman natin kung paano, ano yung mga step-by-step na gagawin natin, paano natin marireprogram yung isipan natin. Pero napaka-importante na ngayon pa lang, aware ka na. Okay, aware ka na kung bakit ganyan yung nagiging sitwasyon mo. Kung hindi mo gusto yung sitwasyon mo, alam mo na kung bakit.